Ibinahagi ni RHJ ang nararamdaman sa kauna-unahang pagkakataong magsasama sila ng karibal na si Justin Brownlee sa koponan ng Meralco. Ayon naman sa report, gustong maglaro ni Maverick Ahanmisi sa koponan ng Barangay Ginebra habang hinihintay nito ang request na trade sa ibang koponan. At si Coach Chot Reyes, ibinahagi ang madilim na bahagi ng kanyang coaching career kasama ang Gilas Pilipinas at kanyang pamilya. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng media, tuluyan ang naglabas ng pahayag si Ronday Hollis Jefferson tungkol sa napipintong pagsasama nila ni Justin Brownlee sa koponan ng Meralco para sa kampanya ng grupo sa EASL. Tanong, ano nga ba ang pakiramdam ni RHJ sa issue? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Wala pa rito si Justin pero inaabangan ko ang pagdating niya at pagsama sa amin. Isang karangalan na makapaglaro kasama siya. At isa sa mga pinakamahusay na manlalaro overseas at talagang sabik akong makasama siya. Well, obviously, gano'n naman talagang sasabihin ni RHJ. Sabik siya sa pagsasama nilang dalawa, di ba? Na matuloy yung tambala nila. Kahit naman siguro si Brownlee, gano'n din yung sasabihin niya At ang nakikita nating dahilan, isa lang yan mga ka-playoffs. Hindi etchos yun, kundi dahil ngayon lang talaga sila magsasama sa iisang team mula nang pumasok silang dalawa dito sa PBA. Magkalabang kasi sila si RHJ sa TNT at si Brownlee dito sa Barangay Ginebra. Kaya kakaiba yung gagawin ng Meralco ngayon. Makikita natin dito kung paano nila gawin ang kailangan nilang gawin para sa kampanya ng Meralco sa EASL na base sa report. Hindi pa nakakaakyat ng quarterfinals ng EASL mula nung sumali sila dito, di ba? Kaya kung excited ang fans ng Barangay Ginebra at ng TNT dahil sa pagpasok ni Justin Brownlee at RHJ, may hamon naman sa kampo ng dalawa yan. Hindi pwedeng i-ignore yun Hamon sa kanila na maipasok ang Meralco sa susunod na round ng competition. Yun Pareho kasi silang matikas, di ba? Parehong may kakayahang iakyat ang koponan sa itaas. Sa ngayon, may average si RHJ na 27.2 points, 12.6 rebounds, 5.6 assists, 2.2 steals, and of course 1.6 blocks. Habang si Brownlee, kumamada naman siya ng 24 points per game, 9 rebounds, 5 assists, 1 steal, and of course 1 block per game. So kung pagbabasehan natin ng kanilang statistics, malaki ang possibility na malayo ang marating ng Meralco ngayong kasama nilang dalawa. Pero siyempre may kalaban sila dyan nag-practice din yan. So wag muna tayong masyadong umasa, di ba? Ganun lang kasimple yun. Walang dudang kaabang-abang ang magiging kapalaran ng Meralco kasama si RHJ at Brownlee. Pero tila hindi magpapaiwan ang issue kay Maverick Ahanmisi. Base sa report, willing maglaro ang gwardiya ng Barangay Ginebra habang naghihintay ng request na trade sa kanyang koponan. Narito ang pahayag ng source. Tutukan natin ang report ni Jerry Ramos sa Spain. Gusto naman talaga niya maglaro, handang-handa siya. Nasa desisyon na lang ni Coach Tim kung gagamitin siya maglalaro si Mav. Ayon po yan sa source ni Jerry Ramos dito po sa Spain. So kung matatandaan natin mga ka-playoffs, hindi siya naglaro na nakaraang assignment ng Barangay Ginebra versus Magnolia, di ba? At eto na siya ngayon Base sa report, gusto naman niya maglaro talaga habang hinihintay ang trade na gusto niya mangyari. Bali siguro, depende talaga kay Coach Tim ang lahat. Kahit kasi gusto ni Maverick na maglaro para makatulong sa Ginebra na lumasap ng unang talo ngayong season 50 sa Philippine Cup, kung hindi naman siya papayagan ni Coach Tim, hindi rin siya uubra talaga doon. Actually, makakatulong pa naman siya kung tutuusin, di ba? Andito pa naman siya sa team Kaya lang, mga ka-playoffs, medyo hindi talaga sigurado yan. Nakita naman natin yung nangyari kay Jamie Malonzo sa Gilas nung time na mabulgar ang pagpirma niya sa isang team sa Japan, di ba? Hindi siya kagad nakapasok sa bakbakan sa Asia Cup. Napaprioritize talaga ni Coach Tim ang nasa hanay niya, yung mga player na walang issue sa kanilang grupo, di ba? Pero ngayong gabi mga ka-playoffs, kalaban nila ang tigasing TNT ni Coach Chot Reyes. Hindi biro kasi galing sa panalong grupo ni Coach Chot at andyan na rin sa Rain ng Batak habang ang Ginebra, talo sila sa Magnolia kaya medyo mababa ang moral ng team pagpasok nila sa bakbakan. Matapos ang laban nila ngayong gabi mga ka-playoffs, kakaharapin naman nilang Meralco sa Biyernes, October 17. Kasunod niya ng bakbakan nila ng kapatid na SMB sa October 26. Makakapaganda pa sila bagong laban sa SMB, di ba? Abang-abang tayo mga ka-playoffs. Pero mamayang gabi tutukan natin kung ano yung mangyayari dito sa Barangay Ginebra at sa TNT Tropang 5G. Habang umaatikabong bakbakan ng posibleng masaksihan sa pagitan ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra ngayong gabi, ibinahagi naman ni Coach Chot ang umano'y pinakamadilim na bahagi ng kanyang karera bilang coach. Nangyari umano ito sa laban ng Gilas at China. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Puno ng alaala yung nakarang taon pero may isang alaala na talaga namang tumatak sa isip ko. Yun ay noong September 2, 2023, naglaro ang Pilipinas laban sa China at matapos ipakilala ang mga player,
Ipinakilala rin ng coach at malakas akong binubo ng mga manunood. Isa yun sa pinakamadilim na sandali sa aking profesional na karera. Hindi nabali ako siguro nasanay na rin ako, pero nang lingunin ko kung saan nakaupo ang pamilya ko, nakita kong halos maiyak na ang asawa at anak ko. Alam niyo mga ka-playoffs, nangyari ang lahat ng yan or naikwento ni Coach Chot Reyes ang lahat ng yan sa pagtanggap niya ng kanyang huling award, di ba? Hindi talaga nawawala yun sa isip ni Coach Chot. Tama yung sinabi niya, hindi bali na siya. Sanay na siya doon. Problema yung pamilya niya. Masakit yun sa isang pamilya na nakita nila kung paano iginapang ni Coach Chot ang Gilas mula 2013. Kung paano niya binigyang buhay ang Gilas noong 2014 World Cup kasama ang mga matitigas nating players nung time na yon. Yung siguro nasa isip ng pamilya niya nung time na yon, di ba? Parang nakalimot ang Pilipinas sa ginawa ng kanilang padre de pamilya. Sa isang side, hindi rin natin pwedeng sisihin ang fans na nag-boo. Ang fans kasi ngayon, mas vocal sila kumpara nung time na walang social media, walang telepono, wala lahat. TV lang ang meron tayo para malaman ang balita, di ba? Ngayon kasi, dahil andyan ang social media kung saan bulgar sila magsalita, nadadala nila yan sa labas ng social media. Ibig sabihin, yun yung effect ng pagkakaroon ng social media ngayon na dati wala naman siya, di ba? Mas naging mapagmasid at vocal ang mga tao kumpara nun. At ang masakit, sa harap mismo ng pamilya ni Coach Chot. Nung time na yon, sa tingin ko, nagpaka-professional lang sila. Pero deep inside, sabi nga nila, andun yung matinding sakit na nararamdaman nila mula nang mangyari yon hanggang sa ngayon. Hindi kasi nakakalimutan ni Coach Chot Reyes At siguro isa na rin yun sa mga rason bakit binitiwan niya talaga ang coaching job sa Gilas Pilipinas bukod sa matinding panawagan ng fans. So guys, maraming salamat.